resulta nito. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Marami nagsasabi diyan magpa-survey na lang. Hindi, ito naman opinion ko lang. Kasi, at saka opinion namin na dahil nga nakita naming ang tapang ni Robin, ha? Hindi, kasi yung tapang ni Robin, napakahirap po nun, ha? Yung ganong klaseng katapangan na sinasabi mo na pinagre-resign mo isang tao. Umalis doon sa partido mo kasi matuto ng mamili. Ika nga, di ba? O, magla-live naman si Jay Guevara. So, tayo po ay tigil na ako. Dahil yun lang naman ang ating pinag-uusapan. Pag may mga, hindi ko naman sinabing yun na yun. I mean, yun na yung kasi mahaba pa. May mga mangyayari pa. Diba? Malay mo, magbago ihip ng hangin. O malay mo, mas lalo pang gumanda ang ihip ng hangin. Malayo pa. Kaya ko lang nasabi yan. Kasi nga, may nakita akong ginawa niya na, nakaka-amaze, nakakahanga, ika nga. Nakita ko yun eh. Ewan ko, sana naman, wag na po tayong mabola doon sa mga statesman na itsura. Hindi, kanina nabanggit mo kasi si Escudero nabanggit. Oo, matalino si Escudero. No, Pajute, salamat po. No question about it. Matalino si Escudero, magaling magsalita si Escudero. Ang tanong, siya po ba ay merong touch sa masa? Importante kasi yun, di ba? Kasi kung aanuhin mo naman yung magaling, matalino, o sabihin mo na nagtatagalog, pero yung ramdam para sa masa, abay kung walang ganun, aanuhin mo pa, ika nga, di ba? Aanuhin mo pa yung ganun mo, yung talino mo. Ang importante dyan kasi di ba si Marcos magaling magsalita, nag-i-English, di ba? Pero kita nyo naman, kasi nga sabi nga ni Pangulong Duterte, out of touch. Pajutis, ha? At hindi to si Pajutis unti-unti, pero pinapaliwanag niya iba't ibang kulay. Walang dating sa masa Escudero, sabi. Cheese X, oh my God. Actually, kahit si Cheese, pag titingnan mo, hindi mo maano kung saan ang paninindigan. Hindi, although, I think he is good for a Senate President. Pero hindi natin alam. Pajuti, salamat po. Ako nakaligo na. Nakaligo ka na niyan? Bilis ako magsashower. Ligo na ako. Abangan nyo si Jay mamaya magla-live. Ito, gagawa na akong thumbnail. Anong? Ayaw ko yan kay Cheese. Oo, tama. Yung president nga ng China, kailangan pa ng English. Kasi ang hilig natin sa ganyan. Rovi Family Vlog, salamat po. Hindi, ang hilig po natin sa yung gusto natin yung matalino magsalita. Pajute, salamat uli Ay, grabe, sunod-sunod Hindi, yung galing magsalita, ma-English, mukhang matalino, mukhang karangal-rangal. Pero tingnan mo naman ang diba? Social yung background. Saan yan? Sa Burj Khalifa, sa Davao. Ito, social to. Burj Khalifa, Davao. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Di ba? Nagsisabi ko sa SMNI na parang Dubai itong resort to, ha? Tama naman yan, no? Di ba? Talagang, ito yung kanilang lobby. Burj Khalifa yan. Ito yung kanilang lobby. Ito naman yung sa akin. Yung lobby mo. Uy, Pajutis. Sir, si Carlo pala to. Uy, congratulations na, Carlo. At pa-shoutout naman sa anak namin ni Rhea na si Cara Grace. Kahit 5 weeks old pa lang siya. Naku, wag mong papanoorin yan, ha. Pajutis. Ayan si Pajutis. Yan yung si Carlo at yung mag-asawa. Nagpunta kami dyan sa San Francisco. Kaibigan ni Boss Randel. Punta kami dyan. Yan yung prayer nila yung magkaroon ng anak. Meron na. Kikento ko sa inyo, ha. Para
nung nagpunta kami doon, sabi namin, sige, let's pray na magkaanak na kayo. Tapos, buti nagkaanak na po sila ngayon. At ang pangalan po ay Cara Grace. Ayan, no? Cara Grace. 5 weeks pa lang siya. Congratulations, ha. Kamusta din pala kay mom and dad mo? Bait itong dalawang couple na to. Dalawang couple. Hindi, isang couple lang pala. Ang bait itong mag-asawa na to. Sobrang bait. Taga San Francisco din yan. Yung motor ni Mocha, dyan galing. Kay Carlo. Tapos, binenta niya na ngayon ata. Binenta na, di ba? Binenta mo na daw. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Randall, na binenta mo na daw yung motor kay Randall. So, yun. Yun yung congratulations sa inyo. Bakit pa Juntis? Kasi pa Juntis. Okay. Okay. Sabi, Idol Banat Bay, kung ikaw pipili, yung matalino at maayos o yung hindi gaano matalino at maayos? Hindi, kung merong matalino at maayos, yun. Diba? Kung merong ganun, bakit hindi? Why not? Why not, Poknat? Huy, matalino. Kasi una, ano ba ang definition mo ng matalino? Ang definition mo ba ng matalino, magaling mag-English, magaling magsalita? Hindi yun ang definition ng matalino, ha? Hindi tawag doon matalino. Ano ho Mangga yun? yun, mangga. Oo. Mahilig magmangga yun. Hindi yun ang ibig sabihin ng matalino. Si Robin matalino. Pag kinausap mo siya, ako na-amaze ako pagkakausap ko yun. Alam ko kasi pag ang isang, ayoko na lang magsalita. Meron ako isang kilala. Ayoko na lang talaga magsalita. Na ang imahe niya matalino sa publiko, pero pag kinausap mo siya, wala siyang sense kausap. Ganon kaliteral. Yung Sir, naglakad na ba kayo sa karsada? O yung ganon, yung tipong ganon. Yung kayo ba naglakad na kayo sa kalsada at alam nyo ba yung nararamdaman ng mga Pilipino? You are knowledgeable of words, constitution, laws, pero hindi mo, pagka tinanong mo siya tungkol sa nangyayari sa mga Pilipino, walang alam. Merong ganun. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yun, pero ayoko na magsalita. Kasi ang definition ko ng matalino, yung kaalaman ay kayang i-apply sa personal na buhay. Yun ang matalino. Kasi kung knowledge at knowledge lang, edi kumuha na lang tayo ng profesor. Gusto niyo ng matalino? Profesor. Lagay tayo ng profesor na senador, matalino yan. Pero hindi yun ang punto dyan. Yun ba kaya niyang i-apply? Di ba? Kaya niya bang i-apply yung kaalaman niya? Di ba? Yun ang importante doon. Kung hindi nyo kaya, hindi talino ang tawag doon. Yun ang doon. Yun ang o siga doon. Naging abogado yan. Ibig sabihin, pumasaya ng bar exam. Pero ba't ganyan? Di ba? Masasabi mo ba matalino yung ganun tao? Tama, mali. O, di ba? Ayoko kay Robin Padilla. Sana si Yorme. Wala namang problema. Walang problema kung ayaw nyo kay Robin. Pero tanong nyo sarili nyo, bakit nyo ayaw? Ayun ang tanong. Bakit ninyo ayaw? Kayo ang kailangan naming kilatisima, karapat dapat mamuno sa ating bayan. Yung haba. Pagka mag-comment, medyo maikli lang, ha. Kasi hirap magbasa pag maliit yung tas madilim pa. Gusto ko maka-istorya about sa Gustok taka. Si Robin, hindi basta lang artista kasi nag-aral siya ng historical sa Pilipinas. Kaya nga, abogado niya si Atty. Panelo. Uy, in fairness, pag si Panelo ang pumayag sa'yo, si Panelo ang, eto, walang biro, si Panelo ang matalino na simple lang. Although masungit, pero simple lang. Kaya pag ikaw ay Dito na muna ako, maglalay ba? kinampihan ni Panelo,
ibang level yun. Ibig sabihin, matalino ka talaga. Anong third floor? Ah. Cheter, may sinihan? Bubuksan na yung Netflix? Magne-Netflix. Bongo mas may appeal. Oo naman. Oo naman. Na-question Sige, naman. mamaya na to. Magbabalag tayo. Oh, sino pa, ha? Oh, ayan, na-excite ako sa Sarah Robin. Uy, walang sinasabi sa akin, ha? Walang sinasabi. Sa katunayan, sinadjust ko to kay Robin nung nagkita kami, pero ayaw niya. Kasi nga, hindi ko siya yung politiko mag-isip, eh. Siya kung may matutulong, tulungan. Kung ano, gano'n siya. Kung may maaambag, magambag. Pero hindi ko siya nagsabi na gusto niya tumakbo. Wala siyang gano'n. Okay? O, para lang sa kaalaman nyo. Ito po'y sarili ko lamang na opinion. O, yun, si Robin, nakita natin may ginawa sa kanyang komite. Yung iba 2 years na, puro press con lang. At yung iba, medyo bida-bida lang. No, totoo naman, aminin natin. Yung iba dyan, bida-bida lang. Kaya nga sabihan nyo sa akin, anong dahilan nyo kung bakit ayaw ninyo? Ako masasabi ko sa inyo, masasagot ko kung bakit. Kasi nga, alam ko, yung perspective ninyo na artista yan, ganyan yan. Si Yorme sa interview ng Banatero sa SMN. Si Yorme sa interview ng Banatero sa SMN, ay confirm na ba? Hindi, in-invite ko siya. Ang sabi niya sa akin, pagkatapos mag-file, yun ang sinabi niya. Sa ngayon, pinapakiramdaman niya muna ang mga taga-Maynila. Kasi ang sigaw ng mga taga-Maynila is bumalik ka na eh. Yun talagang sigaw ng mga taga-Maynila eh. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Ganun. Tsaka ako, gusto ko Maynila na lang siya. Una. Kasi sa senator, ano lang siya dyan eh. Hindi siya ganun magiging effective. Si Yorme kasi yung yung tipong pang-ground, pang-local government ng galawan niya. Ganun siya. Ang isa pa rin po sa mainit na issue kasabay ng SONA, at ito, nabalitaan nyo rito kung yun hong halos ilang minuto, ilang oras ata, bago ang SONA, meron hong lumabas na isang controversial na video na isang lalaki na di umano'y sinisinghot na puting bagay na sinasabi daw po nila na yun ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun naman daw po ay agad na pinabulaanan ng mga eksperto sa ating bansa. NBI, CIDG, at kung sino-sino para sinasabing hindi po yun ang Pangulong Bongbong Marcos, Kong. Jen, dahil Biyernes ngayon, di ba? Opo. Ang ating pangako sana sa ating mga kababayan, panatilihin nating tumatalakay ng mga magagaan Medyo nakaka-relax. at ka-relax na mga talakayin, hindi ba? Opo. Ngunit sa palagay ko, hindi natin may iwasan na paminsan-minsan kagaya nito sapagkat ako bilang isa, nakita ko rin yan sapagkat yan ay sumambulat sa social media Opo. na kapag tiningnan mo, mabibigla ka talaga, Jen. At ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa, Jen. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila. Kasabay nung SONA ng ating Pangulo Jen. Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yun, Nelson? Na doon isang pagtitipon ng grupong Maisug. Maisug Rally. Yan, Maisug Rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging konklusyon nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro, talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon, Kong. So dahil nga sa ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya dyan. Pagkatapos Opo. ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin sineryoso nila yung video na lumabas, Jen. Ako naman ko talagang seryoso Seryoso naman talaga. Ako, anong makita ko yon, hindi lamang magkahalong lungkot, Jen, at pangamba, ako ay nag-alala
kung anong ibubunga nitong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo. Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang magiging kalagayan ng bansa na naman natin sa harap ng controversial na lumabas na video na yan Oho. na nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano at ano ang totoo sa likod ng video na yan. Oho, oho. Ngayon, ang aking pag-aalala, Jen, ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa ang unahin natin. Opo, totoo Ang naman. proposition dito ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi na naman ng ating mga mamayan, sapagkat alam mo naharap na naman tayo sa isang eleksyon na next year. Ito'y malapit na. At saka ako may singit ko lang, sa katatapos sa SONA ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga. Maganda po yung pagkakalatag yan ng kanyang SONA, Kong. At mukhang marami din po nakumbinsi na nagsabi ba, maganda ang latag ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. So, sa likod ng mga pangyayari nga na yun, Opo. bigla namang lumitaw itong controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong pagdududa Oho. Kasi ang nangyari lumalim, lalong lumawak ang usapin. Ngayon, ang nakakatakot dito yung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayong mapapanatag kapag nagkaroon uli ng yung disunity ng ating mga kababayan? Opo. Lalo pa nga sinasabi ko mayroon pa raw sila mga susunod na video pa na ilalabas. Ayun nga yung medyo nakapagbibigay ng ng takot. Sabihin mo na hindi lang pag-aalala, kung minsan matatakot ka na sapagkat ang usapin dito ay yung interes ng ating bansa. Oho, may pa-suspense pa no? Ano yung mabuting gawin, Jen? Kung Paano nga ito matutuldukan, Kong? Di Yun, ba? kailangan matuldukan at kapag tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. Oho. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag inuna mo yung interes ng bansa mo, Opo. yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa din. Totoo po Pagka naman yung mamamayan niya hindi na nagkakaisa, halimbawa ito, magiging sanhi na naman ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino, yung direksyon natin, hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan. Ito, mismong katauhan ng Pangulo ang kinalapulan ng ganitong klaseng kontrobersya. Oho. Pati yung kanyang pagpamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan din. Ayun. So ano ho sa palagay nyo, Kong, ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito, Kong? Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Halimbawa, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, anong gagawin mo? Halimbawa, si Nelson. Oho. Nelson, ikaw Pangulo ka ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Wala. Hindi mo napapansin yan, Kong. Ganon. Kuha ko. Deadma ka na lang. Dededbahin ko na lang. Kasi kita naman sa video na hindi ko kamukha dyan Oho. Kapag dinedma mo, halimbawa, Hindi mamamatay ang naniniwala ka bang mamamatay ka agad yung usapin? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang nilalatag kong proposition dito ay yung Opo. interes ng ating bansa. issue. Kailangan kasi matuldukan ng madalian. Oho. Effectively. Ibig sabihin, pagka in-address mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, Opo.
biglang mamamatay yan eh. At wala nang, hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari, Jen. Well, kasi kung droga ang ipinaparatang ko, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay di drug test kong. Ayun ang yun lang ang pwedeng magtugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo dyan. Ganun ho ba? Oho. Pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon kong. Katulad ng ano. Hindi, kasi alam niyo naman ang nagpaparatang, dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa ipinaparatang laban sa kanya. Hindi yung Generally, ganun. pinaratangan, di ba? Oo. Ngunit yung pagpapatunay at obligasyon ng pagpapatunay, nagsisip yan din eh. Okay, Ang okay. nangyari kasi, nung una, matagal na itong usapin na to eh. Wala namang nagbibigay ng paliwanag tungkol dyan eh. Basta Opo. lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During campaign pa kong. Pero wala naman. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay, Sa mga oo. page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, Oo. nagsip na sa panig ng Pangulo. Baka Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Di ba? At saka hindi masasabi talaga naman ang matibay ang katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan kong. Yun sa video na yun. Ngunit nga, hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala eh. Kaya nga well, lumalawak eh. Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan Oo. para yung kontrobersya na yan, mamatay kagad? Well, kung sa pangkaraniwang tao kong hindi siguro pangwaiwan ko lamang ang sagot na lang talaga diyan, walang iba kundi drug test para mapabulaanan mo. Ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko, Jen, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung Pambansang pambansang estabilidad, Oho, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, Oo kasi nga naman. you cannot dignify ano sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, Opo, oo. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Bagay. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay, Yung opo. pagiging stable ng ating pamahalaan. Oho. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials secretary, natin opo. na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Oho. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, Opo. yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun eh. Okay, oo. Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay, pwede Kung po. ang katumbas nito ay lalong magiging matuwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Oho. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Oho. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa at pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yon, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Oho.